Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay napasabi ang Shattering Heavens Demon Lord na mukhang nais na magpadala ng mga bastardong mayong cult ng bata sa digmaan, at mas demonyo pa ang mga ito sa kanyang iniisip, dahil doon ay napatanong siya na kung ano naman kaya ang pinaplano nilang gawin para sa batang babae na nasa kanyang harapan. Kaya naman ay agad niyang tinanong siya na kung ito ba ay mula sa Dark Spectral Sect, subalit hindi naman siya nito sinagot. Bagkus ay napatingin siya sa paanan ng Shattering Heavens Demon Lord, at nakaramdam ng galit dahil sa tinapakan nito ang tanim niyang mga bulaklak. Nang nagsalita ulit siya at sinabi na dahil sa nandito siya sa lugar na ito, ay sa tingin niya na siya na batang babae ay mukhang may kaugnayan sa Dark Spectral Sect, at sa tingin niya na ang lugar na ito ay ang kanilang main temple, mukhang nakahinga na siya ng bahagya dahil sa kaunting oras lamang ang kanilang sinayang sa pagpunta dito. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa pagdating ng kasama nito, at sinabi na ang lahat ng mga miyembro ng kanilang bandit union ay nagawa na ding makaakyat. Sa nakitang pagtapak naman ng mga dumating sa mga halaman ng dalaga, ay nakaramdam naman ito ng matinding galit, upang agad na maramdaman ng Shattering Heavens Demon Lord ito, subalit agad naman din siyang nagpakawala ng malakas na aura sa buong paligid. Sa lakas ay napatanong naman ang iba na kung ano bang klase ang batang ito, at maging ang Shattering Heavens Demon Lord ay napatanong din na kung anong klaseng killing intent ang ipinapalabas nito. Nang nagsalita naman ang dalaga at sinabihan ang lahat na umalis na sa kanyang lugar, dahil sa hindi niya alam kung anong magagawa niya sa mga ito, sa isip naman ng Shattering Heavens Demon Lord ay namamangha siya sa abilidad ng isang ito na itago ang kanyang presensya, kasama na din doon ang espiritu ng pagiging martial artist ay hindi tugma sa kanyang itsura, at sa tingin niya na ito ay isa ding demonic general. Dagdag niya na dahil sa napapaligiran na nila ang buong Dark Spectral Sect sa lahat ng sulok, ay normal na lamang sa kanila na maglagay ng pangdepensa, at kakailanganin niya ang kanyang Bodhidharma Sword upang kaharipan ang isang ito, subalit ang tanging may ganitong sandata sa ngayon ay tanging siya lamang. Kaya naman ay napatanong siya na kung magagawa ba niyang hindi madamay ang iba. Nang bigla naman siyang napasabi na ang kanilang head sentinel at ang anak na babae ng Namgang clan ay ang mga susunod na henerasyon sa martial world, subalit ang isipin na gamitin ang kanilang mga talento sa paglilinis sa Dark Spectral Sect, at labis na nakakapanghinayang ang makita na ang ganong klase ng mga talento ay masasayang lamang. Dahil sa nagustuhan niya ang pagiging malakas nito ay gagawa siya ng espesyal na alok, bakit hindi na lamang ito tumakas sa anino ng Dark Spectral Sect, at pumailalim sa kanilang bandit union upang matutunan ang tunay na ibig sabihin ng isang martial artist. Sabi pa nito na mas mabuti na kunin na niya ang ganitong klase ng oportunidad kaysa sa pagsisihan ito mamaya, dahil ito na ang kanyang una at huling pagkakataon upang maging parte ng kanilang pamilya sa bandit union. Kaya naman ay tinanong niya ang dalaga na kung ano ang kanyang desisyon. Sa main base naman ng Dark Spectral Sect main cult, ay nagtanong ang sect leader na kung kamusta na ang nagaganap na labanan, sabi ng isang demonic general na ang una ay nakapaglagay sila ng 4 na demonic general sa paligid ng main temple, at gaya nga ng kanilang inaasahan, ay ang puwersa ng Murm Alliance ay nagumpisang umatake sa pasukan sa silangan, kung saan ay ang kanilang Blood Pursuing River ay mag-isa lamang na kinakaharap ang 5 martial master kasama na doon ang binatang si Yonjuka. Napansin din niya na ang Shattering Heavens Demon Lord ay wala sa lugar, kaya naman ay inaasahan na nila na ang puwersa ng Bandit Union ay susubukang makapasok sa ibang ruta. Napasabi naman ng sect leader na ang mga puwersa ng Bandit Union ay parang mga hayop, at pinili nila ang sekretong ruta kaysa sa sumugod ng harapan, kaya naman ay kailangan nilang palakasin ang pagmamanman sa paligid at palaging maghanda para sa biglaang pagsalakay. Napasabi naman ng demonic general na wala na itong dapat pa na ikabahala, dahil sa inaasahan naman na nila iyon, kaya naman ay naglagay na sila ng demonic general na mayroong malawak na pagtingin sa lugar at matalim na pagtukoy ng presensya sa pinakadulo ng main temple. Kaya naman kahit gaano pa kahuhusay ang puwersa ng Bandit Union, ay hindi nila magagawang makasalakay ng hindi napapansin, na dinagdagan pa ng sect leader na kapag magawa nilang mapuntahan ang kanilang main base ay para na lamang silang mga daga na nahulog sa patibong.
Sabi pa niya na sa tingin niya ay hindi na magtatagal at malapit na silang makarating dito, at kahit pa mapagtanto na iyon ng mga puwersa ng Merm Alliance ay magiging huli na para sa kanila, dahan-dahan nilang mauunawaan ang sitwasyon, na kusa silang nagtungo sa lungga ng tigre ng ayon sa kanilang kagustuhan. Sa kabilang banda naman sa lugar ng Imperial Palace, ay nagtataka ang isang demonic general sa nakikita niya ngayon sa kanyang harapan, dahil ibinigay na nito ang lahat sa kanilang kamahalan, at maging siya mismo ay isinakripisyo na ang kanyang sarili, kaya naman sa tingin niya ay wala na silang makukuha pa sa kanya. Sabi pa nito na personal niyang binago ang kanilang paniniwala, bukod doon ay pinigilan din niya ang tadhana nilang mamatay bago pa maabot ang edad na 20 taon, at labis siyang nanghihinayang dahil sa ganito lamang nila susuklian ang kanyang ginawa. Nagsalita naman ang Emperor na kung matatawag pa ba niyang pabor ang bagay na iyon para sa kanya, dahil sa ginawa lamang niyang hostage ito at minanipula ang buong Imperial family sa loob ng mahabang panahon, subalit ngayon ay wala nang silbi ito sa kanila, siya na demonic general ng Dark Spectral Sect. Dahil doon ay napasabi siya na mukhang tama nga na ang mga tao ay walang mga utang na loob, at anong lakas ng loob niyang sabihin ang kanyang pangalan ng ganon-ganon na lamang, matapos ay nagpalabas ito ng malakas na aura sa buong paligid. Nagalit naman ang ibang mga tagasunod ng Emperor at sinabihan siya na kung anong lakas ng loob niyang kausapin ng ganon ang kanilang kamahalan, at hindi ba niya alam na ang ginagawa nito ay isang pagtataksil. Nang nagsalita naman ang Emperor na hanggang sa ngayon ay hinahabol pa din niya ang walang hanggang buhay, subalit hindi siya nagtagumpay na protektahan ang mga taong kanyang nasasakupan kung saan ay ang tunay na pundasyon ng Estado. Subalit ngayon ay napagtanto na niya sa wakas na ang kagustuhan ng mga tao ay siyang kagustuhan din ng kalangitan, ang pundasyon ng lahat ng awtoridad, kaya naman ay sa papaanong ang kagaya niya na ngayon lamang ito napagtanto ay maatim na matawag bilang isang emperor. Kaya naman sabi niya na dahil sa kanyang katangahan sa pag-utos sa Imperial Army na umatake sa martial world, ay itutuwid niya ang kanyang pananaw at susupilan ang masamang elemento na nasa kanilang harapan. Dahil doon ay agad nang nagsisugod ang lahat habang sinasabihan ang demonic general na ngayon ay magsisi na ito sa kanyang mga kasalanan, dahil ang kanyang ulo ay magiging kabayaran sa lahat ng iyon. Natawa naman ito nang marinig niya na nais siyang pagbayarin ng mga ito. Kaya naman ay inatake niya ang lahat ng papasugod, at sinabi na sinubukan niyang ipanalo ang Emperor at ilagay ang buong Jiangho sa kanyang pamumuno, kaya naman ay hindi niya naisip na ang isang sakam na kagaya niya ay magkakaroon ng pagkaunawa sa lahat. Kaya naman sabi niya na kung ganon ay sasagutin niya ang pagkamayabang nito sa kanya na tumutulig sa layunin nito, dahil ang kahihinatnan ng kung sinong ginagawang kalaban ang kanilang Dark Spectral Sect ay ang pagkaubos. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa lugar naman ng digmaan, ay sinasabi ng ilan na ang kagustuhan ng kanilang mga kalaban na manalo ay nawala na, kaya naman ay hindi na sila dapat pa na matakot, at uubusin na nila ngayon ang kanilang puwersa, na sinang-ayunan din ng Heaven Sword Supreme na naubusan na ang mga ito ng mga pakulo. Kaya naman ay iligpit na nila ang lahat at huwag magpapakita ng awa. Sa isip naman ng demonic general ay naiinis siya dahil ang Imperial Army sana ang dapat na aatake sa mga ito mula sa likudan, kaya naman ay bakit wala pang balita sa mga ito ngayon. Sa ganitong kondisyon ay wala na siyang ibang pagpipilian kung hindi ang gamitin ang kanyang huling alas, subalit kung gagamitin niya iyon ay magiging kaiyahiya lamang siya sa kapwa niya demonic general, subalit hahayaan na niya iyon dahil sa mawawala siya sa pabor ng kanilang sect leader kung sakaling matalo siya dito. Nang nagsalita naman ang Heaven Sword Supreme at sinabihan siya na mukhang natatahimik na ito ngayon, at ang paghihirap niya ay dito na nito tatapusin kaya naman ay sumuko na lamang siya. Dahil doon ay agad naman nanapasalag ang demonic general, at matapos ng ginawa niyang iyon, ay mabilis niyang ibinaba ang kanyang sandata. Subalit nakita lamang iyong pagkakataon ng Heaven Sword Supreme, kaya naman nang umatake na siya, ay mabilis naman na nahawakan siya nito sa kanyang binti, upang labis niyang ikabigla, at pagtapos ay inihampas siya nito sa sahig. Mabilis na kumilos ang Heaven Sword Supreme, subalit nakita naman ito ng demonic general,
upang agad na magbigay ng pag-atake sa kanya at sinabi na hinding-hindi siya magpapatalo dito. Sa nangyari ay napasabi naman ito sa kanyang isip na mukhang nagpadalos-dalos siya ng pagkilos. Nang nagsalita naman ang demonic general at sinabi na anong lakas ng loob nitong ipahiya siya dito, ngunit hindi man lamang siya magawa na masugatan. At mukhang hindi pa nito alam ang kanyang lugar, dahil sa kanilang dalawa ay siya itong dapat nang sumuko. Nang may nagsalita naman sa kanyang likudan at sinabi na sa tingin niya ay hindi aayon sa kanya ang mga sinabi nito, matapos ay agad siyang nabigyan ng matagumpay na pag-atake ni Namgang Yon, upang agad niyang ika-atris. Masaya naman na napasabi ang Heavenly Sword Supreme na alam niya na ang martial arts ng Namgang clan ay totoong nakakahanga. Subalit ang makita ang ginawa nito ay hindi niya maiwasan na humanga sa kanya. Agad naman na humingi ito ng paumanhin sa kanya dahil sa nahuli na siya ng dating dahil sa inis ikaso muna niya ang ibang mga halimaw, kaya naman ay tinanong niya siya na kung nasaktan ba ito. Na mayabang naman na sinagot ng Heavenly Sword Supreme na gaya nga ng kanyang nakikita ay hindi man lamang siya nakatanggap kahit ng gasgas. Subalit sabi niya na kung ibinaba niya kanina ang kanyang depensa ng kahit na kaunti ay sa tingin niya na madali lamang siyang natanggalan ng kanyang ulo, matapos ay pinuli niya si Namgang Yon dahil sa nagawa nitong mapaslang ang madaming bilang ng halimaw sa mabilis na sandali lamang, at mukhang ang susunod na henerasyon ay ang magiging pundasyon ng martial world na nagawa ng lagpasan ang kagaya niya. Sa isip naman ng demonic general na sa papaanong siya na isang genius sa pagdama ay hindi nagawa na mapansin ang presensya ng babaeng iyon, subalit sa tingin niya ay hindi, at ito ay dahil lamang sa hamina ang kanyang pangdamagawa ng pag-focus nito sa pakikipaglaban sa Heavenly Sword Supreme, dahil kahit pa may hawak itong Bodhidharma ay walang paraan upang matalo siya ng isang hamak na bata lamang na kagaya niya. Sabi pa niya na itinatabi niya ang bagay na ito para sana mamaya, subalit sa tingin niya ay wala na siyang mapagpipilian. Nang nagsalita naman ang Heavenly Sword Supreme na mukhang totoo ang kasabihan na ang panahon ay walang sinisino, dahil sa mabilis na siyang maubusan ng enerhiya sa ganong klase pa lamang ng laban, kaya naman ay nais niyang tanungin ang dalaga na mula sa Namgang clan, na kung nais ba niya siyang tulungan na burahin ang bastardo sa kanilang harapan, na agad naman na sinang-ayunan ni Namgung Yon. Sa nangyari ay natuwa naman dito ang demonic general at napasabi na hindi niya inaasahan na gagamitin niya sa kanila ang Imperium, kaya naman ay sasakyan nito ang kanilang nais, kaya naman ay bakit hindi sila sumugod kaagad upang siya mismo ang magpakita sa mga ito ng impyerno. Nang bigla naman silang natigilan, dahil sa may kung anong nahulog mula sa itaas, upang mapatanong ang demonic general na kung ano naman kaya ito, sabi din ng Heavenly Sword Supreme na hindi naman iyon isang bato dahil sa iba ang tunog nito. Napasabi naman si Namgang Yon na mukhang nakita na niya ang bagay na iyon na nahulog mula sa itaas, subalit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Nang bigla naman na may nagpalabas ng malakas na aura sa buong paligid, at nagsasabi na kung bakit ang lahat ay napakaingay, maging ang demonic general ay nakaramdam din ng hirap sa paghinga. Nang nagtanong naman ang dumating at kung sila ba ang dahilan ng pagkakaantala ng kanyang libangan, subalit masyadong nakakapagod para sa kanya ang tanungin sila ng paisa-isa. Kaya naman ay naisip niya na kung bakit hindi na lamang nito burahin ang lahat ng mga taong may kaugnayan sa bitbit niya, sa nangyari ay nagulat naman dito ang lahat. At napasabi na ito ay ang Shattering Heavens Demon Lord, at ganun na din ang ating bida na si Yonjuka. Matapos ay inihagis niya ang katawan nito, upang labis na ikabigla ni Ryushi, dahil sa ito nga ay ang kanyang ama. Nang nagsalita naman ang dumating at sinabi na dahil sa siya ay nasa hindi magandang pakiramdam ngayon, ay mas mainam na magpakita na sa kanyang harapan ang pasimuno ng kaguluhang ito habang nagtatanong pa siya sa kanila ng maayos. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.